King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 181. Simula ng pagtugis. 10 figure ang tinatakan sa yelo, na lumilikha ng napakalamig na maliit na burol. Kasama rito si Quan Chen, na tinatakan sa gitna mismo. Nakita ni Zhao Feng na sa kalahating araw hanggang 3 araw, mamamatay si Quan Chen dahil sa lamig. Dahil hindi pa naabot ni Quan Chen ang 5th sky, imposible para sa kanya na masira ang kapangyarihan ng 2 arrow. Si Yang Gan lang ang may kapangyarihang gawin ito. Ang arrow mismo ay walang gaanong kapangyarihan, ngunit ang sobrang epekto ay hindi kapanipaniwala. Tumango si Zhao Feng at ngumiti. Ang kasalukuyang sitwasyon ay mukhang maganda para kay Zhao Feng. Ang maliit na burol ng yelo ay seliado sa pasukan at ito ay naging isang proteksyon na hadlang, na nagpapahintulot sa kanya na sirain ang mga arrays sa loob. Sa isang kisap mata, lumitaw si Zhao Feng sa harap ng drawer na naglalaman ng kalahating transparent, lumang balabal. Ang sinaunang at misteryosong aura na binigay nito ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Dahil sa panghihimasok noon, gumaling na ang array, na nangangahulugang kinailangan ni Zhao Feng na magsimulang muli. Pang! Pang! Inilabas ni Zhao Feng ang kanyang palad at lumitaw ang isang kidlat, na naging sanhi ng bahagyang pagyanig ng drawer at ang puting glow ay bahagyang lumabo. Pagkatapos magkaroon ng mga insight sa kaunting floating crest lightning seal, naabot ni Zhao Feng ang mataas na antas sa lightning wind palm. Ang ika-5 antas ng lightning wind palm ay malayong mas malakas kaysa sa ika-4. Sa antas na ito, maaari niyang gamitin ang kidlat upang manhid ang kalaban, ngunit kailangan munang magkaroon ng pangunawa sa kidlat. Kung hindi niya nakuha ang floating crest lightning seal, malamang na kailangang gumugol ng mahabang panahon si Zhao Feng para magkaroon ng pangunawa. Pang! 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 Hindi mabilis ang attack rate ni Zhao Feng at hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, ngunit ang pinsala ng bawat galaw ay maihahambing sa 4th sky. Ang ika-5 antas ng lightning wind palm ay talagang malakas. Ito ay tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre pagkatapos pagsamahin ang kaunting floating crest lightning seal dito. Nararamdaman ni Zhao Feng ang kidlat sa bawat palad, na maaaring magpamanhid sa kalaban. Kung mahina ang kalaban, maaaring mabigyan ng unang palad ni Zhao Feng ang kalaban, dahilan para hindi siya makagalaw. Sa pamamagitan ng mga pag-atake, ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang pagperpekto sa lightning wind palm dahil ang lightning wind palm ay isang magaspang na gawam, hindi ito na perpekto ng lumikha. Patuloy itong pinapalitan ni Zhao Feng at nakatulong din ang floating crest lightning seal. Habang ginagawa niya itong perpekto, bumaba rin ang panganib na kasangkot. Nangangahulugan ito na ang ika-5 antas ng lightning wind palm ni Zhao Feng ay mas malakas kaysa sa iba pang nagsanay nito. Ginamit niya ito para pilitin si Quan Chen noon. Kailangang malaman ng isa, si Quan Chen ay nasa tuktok ng 4th skies at mayroon siyang middle-grade mortal weapon. Sa sitwasyong ito, itinulak pa rin siya pabalik ni Zhao Feng. Mula rito, makikita ang kapangyarihan ng lightning wind palm. Kung ganap na na-activate ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng kanyang bloodline, may kakayahan siyang patayin si Quan Chen sa isang palad. Pang! Sieu! Pang! Sieu! Ang mga pag-atake ni Zhao Feng ay sumunod sa isang ritmo, hindi mabilis o mabagal, ngunit naging sanhi pa rin ito ng pagdilim ng array sa bawat pagtama. Kasabay nito, gagaling ang array at mababawasan ang pinsala ni Zhao Feng ngunit sa pangkalahatan, bumababa ang kapangyarihan ng array. Sa pamamagitan ng mga pag-atake, mas gagawing perpekto ni Zhao Feng ang hanging palad ng kidlat at dagdagan ang kapangyarihan nito habang binabawasan ang panganib nito. Siyempre, limitado ang kanyang tibay. Siya ay magpahinga ng kaunti bawat oras at uminom ng espiritual na alak o kumain ng ilang mga table tasks tuwing 4 na oras. Sa isang kisap mata, 2 hanggang 3 araw ang lumipas. Pang! Crack! Isang dumadagandong na palad ang nabasag sa puting kinang ng liwanag at nabasag ito. Napalitan ng saya ang ekspresyon ni Zhao Feng habang mabilis niyang hinawakan ang suot na balabal. Ayon sa pagkaunawa ni Zhao Feng, dahan daw ang aayusin ng array ang sarili nito kahit na ito ay ganap na sira. Siniyasat ni Zhao Feng ang dark gray na balabal at ipinasok niya ang kanyang true force sa loob para siyasatin ito. Nang maglagay siya ng kaunting true force, tila naging mas transparent ang balabal.
Isinuot ni Zhao Fang ang balabal at pinasok niya ang higit pang true force dito pati na rin ang paglalagay ng kaunting kapangyarihan ng kanyang bloodline. Biglang, isang hindi nakikitang aura ang bumalot sa buong katawan ni Zhao Fang, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na para siyang hangin. Sa pamamagitan ng inspeksyon ng kanyang kaliwang mata, napagtanto niya na ang liwanag na dumarating sa kanyang lugar ay nakayuko, na nakakaapekto sa paningin ng iba. Invisibility. Kumislap ang mata ni Zhao Fang at sinabi niya. Sa mata ng ibang mga nilalang, si Zhao Fang ay parang hangin. Hindi niya inaasahan na may kakaibang kakayahan ang balabal. Bukod doon, naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang katawan ay naging kasing liwanag ng isang balahibo. Shua! Isang multo ang kumikislap ng ilang yarda sa treasury. Naramdaman ni Zhao Fang ang kanyang liksi at bilis na tumaas ng husto. Sa pamamagitan ng inspeksyon, napagtanto ni Zhao Fang na ang balabal na ito ay may mga kakayahan ng invisibility at pagtaas ng bilis. Pero kahit papaano, kapag ang true force niya lang ang inilagay niya, walang gumana. Hanggang sa ilagay niya sa kanyang bloodline power ang mga epekto. Siguro dahil medyo basag na ang balabal. Si Zhao Fang ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Kinakalkala niya ang oras at tinansya na ang mga itim na metal na halimaw ay magsisimulang habulin sila sa loob ng ilang oras. Walang makakaharap sa mga pag-atake ng True Spirit Realm. Iniskan ni Zhao Fang ang treasury at bahagya siyang bumantong hininga bago lumabas. Kapansin-pansing nabawasan ang lamig ng burol ng yelo. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang habang tinitignan niya ito. Lightning Wind Palm. Inilagay ni Zhao Fang ang kanyang buong lakas sa kanyang palad at hinampis niya ito sa burol ng yelo. Crack! Nahati ang burol ng yelo at nabasag ang mga nagyayelong gwardya. Gayunpaman, walang anuman sa gitna ng burol ng yelo. Ang figure ni Quan Chen ay nawala. Napakabait ng Floating Crest Trial. Sa sandaling may humarap sa kamatayan, ipapadala sila ng Floating Crest Token sa loob nila. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Fang habang nagtatapos. Ang bawat kalahok ay mayroong Floating Crest Token na pinagsama sa loob nila. Sa makatuwid, ang isang tao ay makakapatay lamang ng isang tao kung sila ay may ganap na lakas at ang kakayahang agad silang patayin bago sila ipadala ng token. Sa nakalipas na ilang araw, patuloy na umaatake si Zhao Fang sa hanay habang ginagawang perpekto ang kanyang Lightning Wind Palm sa parehong oras. Hindi niya alam kung ano ang nangyari o kung paano nawala si Quan Chen. Nako, lamok lang si Quan Chen na madali kong mapatay gamit ang lakas ko ngayon. Lumiwanag ang figure ni Zhao Fang habang naglalakad siya palabas. Ho! Isang kakaibang kapangyarihan ang bumalot sa kanyang katawan habang sinusuot niya ang balabal. Kaagad, si Zhao Fang ay naging isang transparent na figure at karamihan sa mga gwardya na nakapalibot sa gusali ay hindi man lang siya maramdaman. Ang pagod na balabal ay maaaring gawing invisible si Zhao Fang at kung ang huli ay kumilos ng mabilis ay magkakaroon ng ripple. Sa sandaling ito, ang bilis ni Zhao Fang ay maihahambing sa fifth sky. Higit sa lahat, kailangan lang niyang ilagay ang kanyang kapangyarihan sa bloodline, maaari niyang patuloy itong mapanatili sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang true force pagkatapos. Hahaha, tawagin natin itong Yin Shadow Cloak kung ganoon. Tumawa si Zhao Fang habang palabas siya ng kastilyo. Sa sandaling ginawa niya iyon, naramdaman niya ang isang pressure na dumaan sa kanya, na parang kinulong siya ng isang nakakatakot na pag-iral. Kasabay nito, sina Yang Gan, Beimoy, Ran Xiaoyuan. Lahat ng kalahok sa bawat lokasyon ng Sky Boundary Island ay nakaramdam ng pressure. Dahil sa pressure na ito, tumibok ang kanilang puso. Magsisimula na ba ang pagtugis? Bulong ni Zhao Fang habang iniskan niya ang kanyang paligid gamit ang kanyang kaliwang mata. Bigla, mula 10 yarda ang layo, lumitaw ang isang ripple at isang mapangwasak na aura na nagpahirap sa kanya na huminga. Weng! Isang kumikinang na puting pinto ang lumitaw sa lugar ng ripple at mula rito ay lumabas ang isang malabong figure. Ito ay isang metal na halimaw na may isang pares ng mga pakpak na 3 palapag ang taas na may berdeng mga mata. Isang layer ng berde ang nakapalibot dito at naglabas ito ng aura nito, lumilikha ng airwave na tumutulak sa lahat ng direksyon. Tumakbo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zhao Fang habang nagmamadali siya sa ibang direksyon.
Ang itim na metal na halimaw ay nagpakawala ng nakakapanginig na pag-ungol, na naging sanhi ng pagtibok ng puso ni Zhao Fang. Huho! Kumaway ang pares ng mga pakpak sa hangin habang ang itim na metal na halimaw ay tumalon kay Zhao Fang. Paghabol. Isang pag-iral sa True Spirit Realm ang humahabol sa kanya. Nanlamig ang mga buto ni Zhao Fang nang siya ay naging malabong figure na mabilis na tumakbo sa malayo. Sa kabutihang palad, ang bilis ng halimaw ay maihahambing lamang sa second sky, mas mabilis lang ng kaunti kaysa sa unang yugto. Phew, hindi bababa sa bilis nito. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Kung ang bilis ng black metal na halimaw ay masyadong mabilis o kahit na sa parehong antas ng mga cultivator, walang sino man ang magtatagal ng isang araw. Ito ay dahil ito ay nasa True Spirit Realm, na nangangahulugan na ito ay True Force ay magiging 10-20 beses na mas siksik kaysa sa mga nasa Ascended Realm at ito ay makakahabol ng maraming buwan ng walang problema. Hindi nagtagal ay tinalikuran ni Zhao Fang ang halimaw, ngunit malapit nang maabyutan ng huli kung siya ay magpahinga. Ang mas nakakatakot ay ang bilis ng Black Metal Beast ay tumaas ng paunti-unti sa paglipas ng panahon. Kung mas matagal ang isa, mas nakakatakot ang pagtugis. Nangangahulugan ito na sa huli, ang mga itim na metal na halimaw ay talagang makakarating sa True Spirit Realm sa bilis. Huminga ng malalim si Zhao Fang. Maaaring may magagandang reward sa Sky Boundary Island, ngunit hindi kahahayaan ng pagsubok na mahanap sila ng walang trabaho. Kasabay nito, hinarap ng lahat ng iba pang mga alagad ang hangereng ito. Sa loob ng sinaunang nakalimutang hardin. Sa kasamaang palad, oras na. Tumakbo si Beimoy palabas ng isang berdeng palasyo at paikot-ikot sa hardin. Sa kanyang likuran, sinundan siya ng Black Metal Beast at ang nakakatakot na aura nito ay naging sanhi ng pagkalat ng mga kalapit na hayop sa takot. Ang Beimoy sa sandaling ito ay mas malakas kaysa dati, nakalusot siya sa Fourth Sky 2 araw na ang nakakaraan, ngunit kailangan pa rin niyang tumakbo. Ang matataas na Torre Forest. Si Yang Gan na nasa kalahating hakbang sa Sixth Skies ay mayroon lamang pagpipilian na tumakas din. Sa pagharap sa isang pag-iral sa True Spirit Realm, hindi mahalaga kung ikaw ay nasa 4th o 6th sky dahil pareho kayong mapapatay agad sa isang hit. Ang lahat ng mga kalahok na disipulo ay tumatakbo palayo. Kung mas matagal ang isa sa pagsubok, mas mahusay ang marka. Kakasimula pa lang ng huling yugto. King of Gods, Kabanata 182. Huling yugto. Sa Floating Crest Palace, sa pasukan. Ang 4 na Elder at Clan Master ay tahimik na nakaupo, at sa isang kisap mata, 18 araw ang lumipas sa ganitong paraan. Walang lumabas mula noong ika-8 araw. Dapat ay nasa mga huling bahagi ng huling yugto ngayon. Mabagal na sabi ni Elder. Ang pagiging solemn na ay lumitaw sa mga mata ng 5 sa True Spirit Realm. Parehong nag-aalala ang mga mukha ng Clan Master at Granny Liuyu. Mula sa nakaraang karanasan, kahit na ang pinakamahusay na henerasyon ay dapat na mayroon lamang 2 hanggang 3 tao na natitira. At sa pagkakataong ito ay wala sa natitirang 7 alagad ang pinalayas. Hanggat hindi nagsasara ang Floating Crest Palace, ibig sabihin may mga tao pa ring nabubuhay doon. Bahagyang bumantong hininga si Elder Zhou. Ang kanyang alagad na si Sun Yuanhao ay pinalayas na, kaya wala siyang inaasahan mula sa paglilitis. Ang tanging bagay na hindi niya nakalimutan ay si Zhao Fang, ang taong nagpatalsik sa kanyang disipulo. Sa sandaling ito lang, weng, isang berdeng ilaw ang kumislap sa pasukan at nagliwanag ang mga mata ng 5. Sa wakas may lumabas na. Isang figurang nanginginig dahil sa lamig ang bumungad sa kanilang paningin. Chener. Hindi alam ni Haiyon Master kung matutuwa o malulungkot. Ang unang taong pinatalsik mula sa ikatlong yugto ay ang kanyang disipulo, si Quan Chen. Walang anumang marka ng pinsala kay Quan Chen, ngunit ang huli ay patuloy sa pagsinok at naglabas ng malamig na aura. Master, sabi ni Quan Chen habang bumagsak siya sa lupa, nagyelo. Hayaan mo ako. Pinunasan ni Granny Liuyu ang kanyang kamay at isang True Force na berdeng damo ang sumanib sa loob ng Quan Chen, na nagtunaw ng lamig sa loob ng katawan ng huli. Ang ganoong purong elemento ng yelo, at tila naglalaman ito ng kaunting aura mula sa isang bloodline na kapangyarihan, ngunit sa kabutihang palad ang kapangyarihan ng bloodline ay tila mahina.
Napabuntong hininga si Granny Liuyu. Chiner, anong nangyari para umabot ka sa ganoong estado? Tanong ni Haiyun Master. Si Quan Chen ay may puot sa kanyang mga mata habang siya ay nagluwa sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Zhao Fang. Nagkatinginan ang mga elder na naruroon ano ang kinalaman nito kay Zhao Fang. Ang disipulong ito ay halos hindi nakapasok sa gitnang bahagi ng isang kastilyo at si Zhao Fang ay dumating mismo sa oras na iyon, ibig sabihin ay kailangan kong makipagtulungan sa kanya. Gayunpaman, sinaksak ako ng walang hiyang bastos na ito. Tila niluwa ng apoy ang mga mata ni Quan Chen. Parang gusto niyang punatin si Zhao Fang. Zhao Fang na naman. Nagulat at nagalit ang mga elder. Itong Zhao Fang. Ilang tao ang papatayin niya para masiyahan. Nagngangalit si Elder Zhou habang napuno ng hangin ang kanyang True Spirit Realm aura. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso ni Quan Chen at sabay na nag-isip. Napukaw din kaya ni Zhao Fang ang iba pa. Ang mga elder at clan master ay nagalit lahat. Kailan nagkaroon ng ganitong kabiguan ang clan? Tanging ang unang elder lang ang nakataas ang kilay at medyo kalmado. Aayusin natin ang mga sama ng loob pagkatapos ng trial. Dapat muna nating maunawaan ang sitwasyon sa loob ng paglilitis. Ang iba ay tumingin lahat kay Quan Chen. Lahat sila ay gustong malaman kung paano ang iba sa trial. Ipinaliwanag ni Quan Chen ang kanyang karanasan sa trial. Siyempre, sinadya niyang ibuod si Zhao Fang bilang isang masama at mapanghamak na tao. Halimbawa, nang ang isa pang disipulo ay nalasan ng ahas, kinutya niya sila sa halip na tulungan at nakawin ang kanyang scarlet blood fruit. Dahil sa paliwanag ni Quan Chen, napataas ng kilay ang mga elder. Tungkol sa tagumpay ni Zhao Fang, walang sinabi si Quan Chen. Hindi ka panipaniwala na lahat kayong pito ay matagumpay na nakapasa sa ikalawang yugto. Nagpakawala ng hininga ang lima. Lahat sila ay nasa sabik at nakahinga ng maluwag na ang pito ay nakaabot sa ikatlong yugto. At tungkol sa dahilan kung bakit sila nagtagumpay, ito ay pagtutulungan. Ayon sa sinabi mo, ang ikalawang yugto ay lubhang mapanganib, at kahit na kayong lahat ay magsama-sama, magkakaroon pa rin ng mga pinsala o kamatayan. Ibig sabihin, may iba pang dahilan kung bakit pumasa kayong lahat. Nagliwanag ang mga mata ng unang elder nang maunawaan niya ang isang pangunahing punto. May isa pang dahilan, si Zhao Fang na walang hiyang bastos na iyon ay nakakuha ng bulok na kapalaran at naunawaan ang isang pag-atake ng tunog ng enerhiya sa pag-iisip na maaaring makalaban sa mga paniki na iyon. Bulong ni Quan Chen. Pag-atake ng tunog ng mental energy. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ng First Elders habang nakikipagpalitan siya ng tingin sa Clan Master. Sa kanilang karanasan, paanong hindi nila makikita na may kinikilingan si Quan Chen? Oo, Chiner. Ano ang napala mo sa pagsubok at ano ang gantimpala? Ngumiti si Haiyun Master at iniba ang paksa. Ang iba pang mga elder ay agad na nagpahayag ng mga pagpapahayag ng interes nang marinig nila ito. Si Quan Chen ay isang taong nakarating na sa ikatlong yugto pagkatapos ng lahat. Dapat mayroong isang uri ng gantimpala. Ang huling resulta ng alagad dito ay 150 puntos, na ipinagpalit ko sa isang high-class mortal na kasanayan. Nakakuha din ako ng ilang mga armas at mapagkukunan. Iniulat ni Quan Chen ang kanyang mga nadagdag. Ang high-class mortal skill ay ipinagpalit sa kanyang mga puntos habang ang iba pang mga item ay hindi rin masama. Siyempre, wala siyang nakuhang mortal weapons ng high grade o mas mataas pa. Hindi masama. 150 puntos. Nakagawa ka ng magandang kontribusyon sa clan sa pamamagitan ng pagkuha ng high-class mortal na kasanayan. Pinuri ni Haiyun Master. Walang gaanong high-class mortal na kasanayan sa clan at isang dagdag na high-class na mortal na kasanayan ang nagpapataas din ng kapangyarihan ng clans. Ang 105 ay isang middle high na marka mula sa mga nakaraang karanasan. Napangiti ang unang elder habang tinatango ang kanyang ulo. Ang mga elder ay lubos na umaasa sa natitirang mga disipulo sa paglilitis. Sa kabuuan, 7 ang nakarating sa huling yugto, na siyang unang pagkakataon na nangyari ito sa nakalipas na 100 taon. Ang 6 na iba pa ay malamang na magkaroon ng mas malaking tagumpay kung si Quan Chen ay mayroon ng ganoong marka. 18 araw na ngayon, at mula sa huling 10 pagsubok,
Tanging si Brother Haiyun lang ang nakatagal ng higit sa 1 buwan. Namula ang mukha ni Lola Liuyu habang tumatawa. Ang Haiyun Master ay tinalo ang record ng nakalipas na 100 taon at siya lamang ang nag-iisang tumagal ng 1 buwan o mas matagal pa sa 10 ng mga nakaraang pagsubok. Ito ang pinakamahusay na iskor. Gayunpaman, mula sa hitsura ng henerasyong ito, may pagkakataon na matalo siya. Natuwa ang mga elder. Ano kaya ang pinakamataas na marka sa pagkakataong ito? Posible bang talunin ang tala ng Haiyun Master? Ang kasama ni Haiyun Master ay umaasa rin at tahimik na nag-isip. Baymoy, mas mabuting huwag mo akong biguan. Lumulutang Crest Trial, Sky Boundary Island. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1 araw. Ang figure ni Zhao Fang ay patuloy na lumipad sa mga bundok ng yelo. Ginagamit lang niya ang kalahati ng kanyang bilis ngunit nagawa niyang itapon ang itim na halimaw na metal ng madali. Ang bilis ng mga halimaw ay nagiging mas mabilis. Tumigil si Zhao Fang at bahagyang na-pressure. Ayon sa kanyang mga pagtatansya, ang itim na metal na halimaw ay aabot sa 4th sky speed sa bandang 5 araw, at kapag nangyari ito, maging si Yang Gan, na pinakamalakas, ay mahihirapang mabuhay. Ito ay dahil ang itim na metal na halimaw ay hindi kailangang magpahinga o mabawi ang kanyang lakas habang ang mga disipulo ay nagpahinga. Nangangahulugan din ito na ang bilis sa pagitan ng 3rd at 4th skies ay isang malaking gap. Higit pa rito, may mga disipulo pa na hindi pa nakakarating sa 4th skies of the Ascended Realm, na nangangahulugang imposibleng tumagal sila hanggang sa 5 araw. Unang araw. Pangalawang araw. Ang 3 araw. Ang natitirang mga alagad ay nadama na ang presyon ay mas lumala. Ang mga itim na metal na halimaw ay hindi alam ang pagod o kailangan na magpahinga. Ang kanilang bilis sa kabaligtaran ay tumaas ng tuloy-tuloy. Sa 3 araw, kapwa nakaramdam ng pagod sina Liu Yao at Lin Fan. Ang cultivation ng dalawang ito ay nasa 3rd skies of the Ascended Realm, at ang bilis ng mga halimaw ay hindi mas mabagal kaysa sa kanila. Para sa iba, tulad ni Baymoy at Ran Xiaoyuan, pareho silang nakalusot sa 4th sky. Ang pinakamalakas na tao dito, si Yang Gan, ay halos nasa 6th skies. Ang pagsubok sa pagkakataong ito ay nagbigay ng mas matataas na marka at pinisil ang kanilang mga potensyal. Kung magpapatuloy ito, maaabutan ako ng bilis ng Black Metal Monster sa 7 araw. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Napagtanto niya na tiyak na mamamatay siya sa dulo kung patuloy siyang tatakbo, at isang bagong landas ng pag-iisip ang lumitaw. Bakit hindi patayin ang kalaban sa halip na patayin? Ang isang normal na tao ay magkakaroon lamang ng isang pagpipilian kapag nahaharap sa isang pag-giral sa True Spirit Realm at iyon ay tumakbo, dahil kung sila ay nakikipaglaban sa isang nilalang sa True Spirit Realm ng direkta, kamatayan ang tanging sagot. Gayunpaman, ang pagtakbo palayo ay hindi gaanong magagawa dahil ang bilis ng mga halimaw ay magiging mas mabilis, at sa kalaunan ay makakahabol sila. Ilabas ang halimaw. Ang isip ni Zhao Fang ay nagsilang ng isang nakakatakot na kaisipan. Bakit hindi sirain ang panganib bago ito sirain? Huho. Sa sandaling ito, lumipad ang napakalaking anino ng itim na metal na halimaw. Dahil sa aura nito, nahihirapang huminga si Zhao Fang. Ang pag-iisip ng huli ay umikot at naisip. May 2 napakadelikadong lugar dito na maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng mga nasa True Spirit Realm kung sila ay pabaya. Sa pag-iisip hanggang dito, bigla siyang nag-iba ng direksyon. Destination: Dragon Snake Ice River. Ang bilis ni Zhao Fang ay tumaas ng husto habang ginagamit niya ang kakayahan ng kanyang Yin Shadow Cloak at tumungo patungo sa Blue Crystal Tear sa Frozen Pond. Bagamat ang kanyang balabal ay maaaring gawin siyang invisible, hindi siya nito maitatago mula sa pagkakaroon sa True Spirit Realm. Higit pa rito, mayroon siyang floating crest token sa loob ng kanyang katawan na ikinandado ng Black Metal Monster, ibig sabihin, gaano man siya kabilis tumakbo, hindi pa rin niya ito matatakasan. Makalipas ang 4 na oras, isang maliit, malamig na pond ang lumitaw sa unahan. Ang tubig sa lawa ay kakaibang asul, at ang paligid ay puno ng yelo. Lumapit si Zhao Fang sa nagyayelong lawa at ang lamig na ibinubugaw mula rito ay halos nag-freeze ang kanyang buong katawan.
Pinaikot niya ang kanyang bloodline power at inilabas ang kanyang Luo Haobao, na nagpagan ng kalahati ng lamig. Ang isang bahagi nito ay nilabanan ng kanyang bloodline, habang ang isa pang bahagi ay hinigop ng simbolo ng lotus sa Luo Haobao, na naging dahilan upang kumurap ang simbolo na asol. Tumayo si Zhao Feng malapit sa nagyayelong lawa at naghintay. Huminga siya ng malalim at tumingin sa lawa. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kritikot at bawal ang lugar na iyon. Hindi niya sinasadyang nahawakan ito noong nakaraan, at ang buong Sky Boundary Island ay napuno ng yelo. Anong klaseng kapangyarihan ito? Mula sa malayo, palapit ng palapit ang aura ng Black Metal Monster. Ito ay darating. Ang Black Metal Monster ay napaungol nang makita ito. Ang asher na buhok ni Zhao Feng ay kumakaway sa hangin tulad ng Yin Shadow Cloak sa likod niya, na nagbigay din ng misteryoso, sinaunang aura. King of Gods, Kabanata 183. Itlog. Sa sandaling ito sa oras. Huminto si Zhao Feng at hinarap niya ang Black Metal Monster, isang nakakatakot na pag-iral sa True Spirit Realm, ng direkta. Ito ay isang bagay na walang ibang tao na maglakas loob na gawin sa paglilitis. Harapin ang itim na metal na halimaw. Walang pag-aalinlangan, ang sinuman ay agad na papatayin at sa third sky cultivation ni Zhao Feng, hindi siya isasama. Si Zhao Feng ay lubos na kalmado ng buong-buo niyang binuksan ang kanyang kaliwang mata ng husto. Ang malaasul niyang mata ay parang nakakakita sa puso ng isa. Sa pamamagitan ng kanyang pinahusay na paningin, nakikita ni Zhao Feng ang mga elemento sa hangin, ang alikabok, liwanag na sinag pati na rin ang tibok ng puso at bilis ng paghinga. Nakikita ni Zhao Feng ang bawat aksyon ng Black Metal Monster, kasama na ang direksyon ng susunod nitong aksyon. Bagamat hindi mabilis ang bilis ng mga halimaw, alam ni Zhao Feng na kapag nakalapit na ito sa kanya, mawawasak siya sa isang hit. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Ascended Realm at True Spirit Realm ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at kalaliman. Kahit na ang isang cultivator sa Peak 7th Skies Ascended Realm ay isa lamang mas malaking langgam sa harap ng isang tao sa True Spirit Realm. Kung ang Black Metal Monster ay nagkapak ng mga pakpak nito at naging sanhi ito ng paglipad ng alikabok sa malapit kay Zhao Feng. Sinimulan ng kaliwang mata ng huli na kalkulahin ang bilis at saklaw ng pag-atake ng mga Black Metal Monsters. Ngayon ang halimaw ay halos 10 yarda ang layo mula kay Zhao Feng at 10 yarda ay ang hanay ng pag-atake ng mga Black Metal Monsters. Biglang naramdaman ni Zhao Feng ang isang hindi mabata na pressure na dumurog sa kanya at naging dahilan ng pag-freeze ng kanyang true force at dugo. Kung ito ay isang normal na cultivator sa second o third sky ng Ascended Realm, malamang na hindi nila maiikot ang kanilang true force. Sa desperado na sitwasyong ito, sumigaw si Zhao Feng at ang kanyang bloodline power ay kumulo sa loob niya at ito ay sumanib sa kanyang defensive barrier. Woo! Kasabay nito, ang balabal sa likod ni Zhao Feng ay umangat at kaagad, siya ay kasing liwanag ng isang balahibo habang siya ay mabilis na tumakbo patungo sa lugar sa itaas lamang ng nagyayelong lawa. Boom! Isang magulong madilim na berdeng hangin ang tumama sa lugar kung saan nakatayo si Zhao Feng at ito ay nagpadala ng tubig sa nagyayelong lawa kung saan-saan. Ang tubig ay lubhang kakaiba at nang damapo ito sa itim na metal na halimaw, naging dahilan upang bahagyang tumigas ang huli. Gayunpaman, ang halimaw ay nakarating sa True Spirit Realm at isang madilim na berdeng ilaw ang kumislap, na natunaw ang enerhiya. Isa lang ang layunin nito at iyon ay ang patayin si Zhao Feng. Plop! Biglang bumagsak ang katawan ni Zhao Feng sa nagyayelong lawa at sumisid siya ng mas malalim. Walang pag-aalinlangan, ang Black Metal Monster ay sumisid sa kanya at isang malamig na lamig ang dumating, na lumikha ng isang layer ng yelo sa ibabaw nito. Hihihi! Bahagyang tumawa si Zhao Feng habang ang kanyang Asher Bloodline na kapangyarihan ay na-activate at ang kanyang Yin Shadow Cloak ay naglabas ng malakas na kapangyarihan. Si Zhao Feng ay nag-flash pabalik sa hangin na kasing bilis ng kidlat. Ito ang kalamangan ni Zhao Feng sa Black Metal Monster. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang lahat ng kanyang bloodline power at ang Yin Shadow Cloak pati na rin para pataasin ang kanyang bilis sa Sixth Sky, kahit na ito ay sa maikling panahon lamang. Sa oras na ito na nahulog ang halimaw sa nagyayelong lawa at hindi na nito nahabol. Una, ang bilis nito ay pinaghihigpitan.
Pangalawa, ito ay mas malaki, ibig sabihin, higit pa sa lamig ang napunta dito. Kung ito lang, gayunpaman, sa paglilinang nito sa True Spirit Realm, maaari pa rin itong makalaya. Manatili ka rito magpakailanman. Huminga ng malalim si Zhao Feng nang ilabas niya ang Luohao Bao Imader at ilagay ang kanyang bloodline power dito. Dahil dito namumulaklak ang lotus sa busog. Beng! So. Tatlong ice blue arrow ang tumusok sa nagyayelong lawa sa kakaibang pagkakasunod-sunod. Matapos makapasok sa pond, tumaas ng husto ang kapangyarihan ng mga arrow. Ito ay dahil sa kapangyarihan ng parehong Luohao Bao at ng mga arrow na nagmula sa lawa. At sa pond, double ang kanilang kapangyarihan. Bukod doon, ang buong bloodline na kapangyarihan ni Zhao Feng ay nagdulot din ng dobleng lakas ng pag-atake mismo. At mayroong tatlong palaso, hindi isa. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang mga arrow ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang estado ng pinsala. Ang tatlong arrow ay matagumpay na tumagos sa Black Metal Monster's defense. Naputol ang unang arrow, ang pangalawa ay tumama sa halimaw at ang pangatlo ay sumabog sa impact, na nagdulot ng isang alon ng lamig na bomb-alot sa halimaw. Isang makapal na patong ng yelo ang nabuo sa ibabaw ng itim na metal na halimaw at sa nagyayelong lawa. Ang epekto ng siling ay hindi bababa sa nadobol, lalo na kapag mayroong tatlong arrow. Nagsimulang lumubog ang katawan ng Black Metal Monster. Ito ang simula ng isang bangungot na nangangahulugan ng walang hanggang pagtulog para dito dahil ito ay lumulubog patungo sa Blue Crystal Tier. Alam ni Zhao Feng kung gaano kakilakilabot ang kristal. Isang sadgetsit lang ng kapangyarihan nito ang nagdulot ng pagbabago sa temperatura ng buong Sky Boundary Island. Ito ay isang ipinagbabawal na bagay sa lugar na ito. Habang mas lumubog ang halimaw, mas lumalakas ang selyo. Nang maabot nito ang mga hangganan ng luha, isang asol na alon ang lumabas. Ang nagpupumiglas na Black Metal Monster ay nanigas at ang kapangyarihan nito ay nagyelo. Umalis. Naramdaman ni Zhao Feng ang isang pamilyar na lamig na lumitaw. Pina-circulate niya ang kanyang bloodline power at Yin Shadow Cloak to the max at naging half-transparent na figure siya na tumalsik sa kalangitan. Isang nakakagigil sa pusong lamig ang kumalat mula sa kinaroroonan niya at hindi napigilan ni Zhao Feng ang pagsinok kahit na daan-daang metro ang layo niya. Sa kabutihang palad, nasa kanya ang kanyang bloodline power at pati na rin ang simbolo ng lotus sa kanyang Luohao Bao, na maaaring sumipsip ng kaunting lamig. Sa tulong ng Yin Shadow Cloak, maaaring lumipad si Zhao Feng sa himpapawid ng 1 hanggang 2 milya tuwid bago lumapag. Kung wala ang kanyang balabal at bloodline power, imposible iyon. Matapos makatakas mula sa desperado na sitwasyon, nagpakawala ng hininga si Zhao Feng at tumingin siya sa direksyon ng nagyayelong lawa. Ito ay patay na tahimik. Maiisip ni Zhao Feng na ang Black Metal Monster ay ganap na natatakan sa yelo, natutulog ng walang hanggan. Kasabay nito, bumaba muli ang temperatura ng Sky Boundary Island. 30 o higit pang degree ang bumaba noon, ibig sabihin kapag bumagsak ang tubig, agad itong magiging yelo. Ang mga nasa 3rd sky ng Ascended Realm ay nagawang labanan ito at ang mga nasa 4th sky pataas lang ang malayang nakagalaw. Bakit bumaba na naman ang temperatura? 100 milya ang layo, si Beimoy, na hinahabol ng isang Black Metal Monster, ay natigilan. Tumaas ang kanyang kilay. Ito ay katulad ng nangyari 10 araw na nakalipas. Ngunit ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na ito ay gawa ng tao, hindi ang sanhi ng Sky Boundary Island. Dahil halos mayroon siyang spiritual earth body, mas naramdaman niya ang mga pagbabago sa mga elemento ng hangin kaysa sa karamihan ng iba. Naramdaman din ng ibang mga alagad ang pagbaba ng temperatura. Ang mga may mababang cultivation tulad ni Liu Yao at Lin Fan ay parehong nakaramdam ng matinding pagkagipit. Ngunit sa kabaligtaran, karamihan sa mga hayop ay namatay o nagtago sa mga kalapit na kuweba. Walang sino man ang mag-iisip na ang isang halos hindi matatalo na Black Metal Monster ay pinilit na matulog ng walang hanggan. Hahaha, nakayanan ko na ang panganib, ano ang magagawa ng pagsubok sa akin ngayon? Tumawa si Zhao Feng. Nang hindi siya hinahabol ng halimaw, nagpa siya siyang bumalik sa kastilyo. Ang treasury. Si Zhao Feng ay may Yin Shadow Cloak na nagtago sa kanya at dahil pamilyar siya sa landscape,
madali siyang nakapasok sa kastilyo. Mayroong daan-daang mga drawer na naglalaman ng lahat ng uri ng mga kayamanan kung saan kailangang piliin ni Zhao Feng ang kanyang pangaloang item. Dapat ba akong kumuha ng armas sa pagkakataong ito? Malaki ang ngiti ni Zhao Feng sa kanyang mukha. Mayroong ilang mga armas dito na nasa spiritual grade, mga bagay na itinuturing na parang mga heirloom sa Broken Moon Clan. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpa siya si Zhao Feng na huwag gawin dahil masyadong mataas para sa kanya ang mga sandata ng spiritual grade. Kahit na nakakuha siya ng isa, malamang na kailangan niyang ibigay ito sa clan. Kung hindi niya gagawin, magdudulot lang ito ng gulo. Ayon sa alam ni Zhao Feng, karamihan sa mga cultivator sa True Spirit Realm ay wala kahit isa. Hindi ba't nakakaakit ng kamatayan para sa kanya, isang disipulo ng Ascended Realm, na magkaroon ng isa? Sa makatuwid, nagpa siya si Zhao Feng na maghanap ng iba pang mga target. Ano ito? Dama po ang tingin ni Zhao Feng sa isang bahagyang mas malaking drawer. Sa loob nito ay mga bahaging metal. Ulo, braso, baluti. Lahat ng ito ay ginto. Sinuri ito ni Zhao Feng at napagtanto niya na ito ay magiging isang golden guard, na katulad ng silver at black armored guard sa labas, ngunit ang mga materyales nito ay mas tumpak. Ano ang lakas nitong mga gintong gwardya? Maaari ba silang magtrabaho para sa akin kung sila ay pinagsama-sama? Napaisip si Zhao Feng, napakaraming kaalaman niya at medyo nahulaan niya kung ano ang mga gwardya na ito. May tinatawag na puppets at ang mga bantay na ito ay mechanical puppets. Ang mga mechanical na puppet ay nilikha ng mga partikular na array at energy core at maaari silang kontrolin ng mga tao. Dahil isa itong mechanical puppet, wala itong sariling kamalayan. Hanggat mayroon silang core ng enerhiya, maaari silang kontrolin ng mga tao. Naisip ito ni Zhao Feng, pagkatapos ay umiling siya. Ang mga mechanical na puppet ay pagkatapos ng lahat, mga bagay sa labas. Kinokontrol niya ang pagnanais na humingi ng tulong mula sa mga bagay sa labas, kahit na nasuri niya na ang lakas ng mga gintong gwardya ay nasa 7th skies man lang at maaari pa nilang labanan ang True Spirit Realm. Ang mga mata ni Zhao Feng ay dama po sa isa pang target. Isa itong kulay abong itlog na kasing laki ng kamao na may mga kakaibang guhit na nakaukit dito. Kahit na binuksan ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata, hindi pa rin siya makakita sa itlog. Ang mas hindi kapanipaniwala ay nahuli niya ang malabong bakas ng buhay sa loob ng itlog. Buhay sa loob ng itlog. Kung wala ang kaliwang mata ni Zhao Feng, hindi rin siya maniniwala dito. Ang Floating Crest Palace ay napakaluma at ayon sa Broken Moon Clan, ito ay hindi bababa sa 10,000 taong gulang. 10,000 taon at ito ay buhay pa. Ang buhay nito ay mas malakas kaysa sa maisip ng sinuman. Susubukan ko pa rin. Wala akong dapat gawin at kahit na walang mga depekto sa protective array, maaari ko pa ring sirain ito sa loob ng 6 hanggang 7 araw. Bulong ni Zhao Feng sa sarili. King of Gods, Kabanata 184. Ang huling tatlo. Pang. Pang. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang lightning wind palm at sunod-sunod na dama po ang kanyang mga pag-atake sa array ng drawer. Walang anumang halatang mga depekto sa array na nagpo-protekta sa drawer at ang kapangyarihan nito sa pagbawi ay mas malakas kaysa sa nauna. Gayunpaman, ang kulay abong itlog sa loob ng drawer ay hindi nasira kahit kaunti sa mga pag-atake. Noong una, natakot si Zhao Feng na sirain ito. Ngunit pagkatapos suriin ito, napagtanto niya na ang tigas ng shell ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Kung ito ay isang normal na itlog, ang kaunting enerhiya mula sa kanyang lightning wind palm ay dudurog nito sa mga piraso. Gayunpaman, ito ay isang itlog na may buhay sa loob nito pagkatapos ng 10,000 taon. Hindi ito maaaring maging simple. Mayroong ilang mga figure ng yelo na nakaharang sa pasukan at sa oras na ito, walang makagambala kay Zhao Feng. Ang pinakamalaking banta ay nawasak niya. Magagawa na niya ang anumang gusto niya. Sa buong Sky Boundary Island, si Zhao Feng lang ang walang pakialam. Ang iba pang mga disipulo ay tumatakbo sa paligid dahil sa mga itim na metal na halimaw na humahabol sa kanila, paano sila magkakaroon ng oras upang gumawa ng iba pang bagay. Sa ika-4 na araw ng pagtugis, na siyang ika-22 araw ng paglilitis, may ilan na hindi na nakayanan.
Sa oras na ito, ang bilis ng black metal monsters ay umabot na sa third skies of the Ascended Realm. Si Lin Fan at Liu Yao, na parehong nasa third skies, ay nahiya. Sa ilalim ng desperado na sitwasyong ito, ang kanilang potensyal ay nakuha at ang kanilang bilis ay maihahambing sa fourth skies. Gayunpaman, gaano man nila pinataas ang kanilang bilis, hindi mababawasan ang dami ng enerhiya na kanilang ginamit. Ang black metal monster ay hindi na kailangang magpahinga o makabawi. Ito ay naglalakbay sa mababang bilis dahil ito ay nasa true spirit realm at ang enerhiya na ginamit ay maaaring ituring na wala. Ang mga nasa true spirit realm ay maaaring sumipsap ng enerhiya mula sa hangin habang sila ay lumilipad upang makabawi, samantalang ang mga nasa ascended realm ay makakakuha lamang ng enerhiya sa panahon ng cultivation. Napakalaki ng pagkakaiba ng dalawa. Sa ika-4 na araw, parehong pinaalis sina Liu Yao at Lin Fan. Isang madilim na berdeng liwanag ang bumalot sa katawan ni Lin Fan sa sandaling matamaan siya ng black metal monster. Namumula ang kanyang mukha habang ang kanyang dugo habang ang true force ay tila nagyelo. Ito na ang limitasyon ko. Pinaikit ni Lin Fan ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan na umabot siya hanggang dito at ang score niya ay itinuring pang middle top mula sa mga nakaraang pagsubok. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa sandaling malapit na siyang mamatay, isang figure ang lumitaw sa kanyang ulo. Ito ay isang Asher Hair na kabataan na nagpapanatili ng kanyang kalmado sa buong pagsubok. Nagtataka ako kung kumusta na siya. Bulong ni Lin Fan sa sarili. Weng. Ang floating crest token sa kanya ay naglabas ng kakaibang tunog at sa sumunod na sandali, nawala si Lin Fan habang ang itim na metal na halimaw ay naglaho din sa isang pinto. Sa pasukan ng Floating Crest Palace, magkasunod na lumabas sina Liu Yao at Lin Fan. Yao. Si Granny Liu Yao ay nakaramdam ng ginhawa at kagalakan nang makitang maayos si Liu Yao. Parehong tumagal sina Liu Yao at Lin Fan ng 22 araw, mas mahusay pa kaysa kay Quan Chen. Ang huling marka ni Liu Yao ay 178, habang ang kay Quan Chen ay 105 lamang. Hindi masama ang 178, malapit ito sa unang lugar mula sa huling pagsubok. Pinuri ni Granny si Liu Yao. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ni Liu Yao ay mababa. Ang kanyang mga gantimpala ay halos kapareho ng kay Quan Chen dahil ang kanyang paglilinang ay mas mababa at ang kanyang opensa ay hindi kasing lakas ng huli. Si Lin Fan ay tumagal ng kalahating oras kaysa kay Liu Yao at nang siya ay lumabas, ang kanyang cultivation ay nasa huling yugto ng third skies. Lin Fan, ano ang score mo? Tanong ni Granny Liu Yao habang nakangiti. Sa lahat ng mga disipulo, si Lin Fan ang may pinakamababang katayuan dahil ang lahat ng iba pang mga disipulo ay may mga elder na sumusuporta sa kanila. 326. Maingat na tinawag ni Lin Fan ang kanyang marka. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng mga matatanda. 326. Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Tinitigan ni Haiyon Master si Lin Fan at ang kanyang True Spirit Realm aura ay naging dahilan ng hindi makahinga ang huli. 326. Ang markang ito ay mas mahusay kaysa sa unang pwesto ng mga nakaraang pagsubok. Kahit na ang mga prodigy na mas tumagal kaysa kay Lin Fan ay walang ganoong kalaking marka. Ang alagad na ito ay hindi nagsisinungaling, ito ay 326. Huminga ng malalim si Lin Fan at iniulat kung ilang puntos ang nakuha niya para sa bawat seksyon. Unang yugto, 20 puntos. Pangalawang yugto, 30 puntos. Ikatlong yugto, nakaligtas sa 4 na araw, 40 puntos. Marka ng pagganap, 236. Kabuoang iskor, 326. Kumusta ang iyong marka sa pagganap? Hindi makapaniwalang sabi ni Liu Yao. Ang kanyang performance score ay 80 hanggang 70 lamang, ibig sabihin ay higit pa sa doble ang nakuha ni Lin Fan sa kanya. Gayunpaman, si Lin Fan ay nagsasabi ng totoo. Ang kanyang marka ay talagang mas mataas kaysa kina Liu Yao at Quan Chen. Nakatanggap si Lin Fan ng high-grade mortal weapon at isang peak-tier mortal skill, nangangahulugan ito na mas marami rin siyang kayamanan kaysa kay Liu Yao. Peak-tier mortal skill. Huminga ng malalim ang mga elder at pagkatapos ay naniwala sila kay Lin Fan.
Ang mga kasanayan sa espiritual na grado ay halos wala na sa kontinenteng ito at kahit na ang mga ito ay mga kasanayang pang-espiritual na grado, ang mga nasa true spirit realm ay maaaring hindi man lang ito makultivate. Sa makatuwid, ang halaga ng isang peak na antas ng mortal na kasanayan ay napakataas. Lin Fan, nakuha mo ang clan ng isang high-class mortal na kasanayan, na malaki ang kontribusyon sa clan. Kung ibibigay mo ang kasanayang ito sa clan, bibigyan ka ng malaking bilang ng mga kontribusyon na puntos pati na rin ang iba pang mga item. Ang mga kasanayan sa mataas na baitang mortal na kasanayan o mas mataas ay karaniwang hindi isinulat dahil mahirap itago ang lalim nito. Karaniwang sinasalita ang mga ito, na nasa loob ng isang tanawin o isang bagay. Ang peak class mortal skill na nakuha ni Lin Fan ay ganito rin. Kung siya ay nagpasya na ibigay ito sa clan, maaari niya itong gamitin sa kanyang sarili habang nakakakuha ng mga puntos ng kontribusyon sa parehong oras. Ang mga gantimpala ay ibibigay sa mga nakakuha ng mahahalagang bagay mula sa pagsubok at ibibigay ito sa clan. Si Lin Fan ay hindi nakaramdam ng anumang pagkapuot sa clan dahil ang Floating Crest Palace mismo ay pag-aari ng clan at hindi niya ito mapapasukan ng walang tulong ng mga elder. Lin Fan, bakit mas mataas ang score mo kaysa kay Liu Yao? Tanong ni Granny Liuyo. Iyon ay dahil sa isip ni Lin Fan. Sa ikatlong yugto, nakilala niya si Zhao Fang, na nagturo kung saan pupunta. Pumunta siya sa kanyan kung saan may kakaibang village sa loob at nagkaroon siya ng sariling karanasan. Sa huli, nakatanggap siya ng Floating Crest Seal. Ang Floating Crest Seal na ito ay walang anumang espesyal tungkol dito. Ngunit sa huli, ito ay nagkakahalaga ng 100 puntos. Sa makatuwid, si Lin Fan ay may 100 puntos na kalamangan kumpara sa iba. Ang alagad dito ay hindi sinasadyang nahulog sa isang kanyan kung saan mayroong isang nayon sa loob. Si Lin Fan ay napakatalino at hindi niya binanggit si Zhao Fang. Ang kanyan mismo ay sikreto ni Zhao Fang, at pinagkatiwalaan niya ito. Kung walang pahintulot ni Zhao Fang, hindi na niya sasabihin. Ang iyong talento ay normal ngunit magkaroon ng malaking kapalaran. Sa pamamagitan ng pagsisikap, maaaring hindi masama ang iyong kinabukasan. Bahagyang ngumiti ang Clan Master. Sa paglabas ni Lin Fan at Liu Yao, 4 na tao na lang ang natitira sa Floating Crest Trial. Yang Gan, Bei Moi, Ran Xiaoyuan at Zhao Fang. Sa nakalipas na 10 pagsubok, si Brother Haiyon ang may pinakamahusay na marka, na umabot sa 400 o higit pang mga puntos. Maraming pag-asa na matalo ang tala sa pagkakataong ito. Ang Clan Master at Elder ay lahat ay umaasa. Ang 4 na natitirang mga disipulo ay kumakatawan sa Clan Master, unang Elder at Haiyon Master kasama ang unang Elder sa pangunguna kasama ang kanyang mga disipulo na nasa paglilitis pa rin. Si Yang Gan, na may pinakamataas na paglilinang, ay isa ring disipulo ng unang Elder. Siyempre, si Zhao Fang, na may pinakamababang cultivation, ay disipulo din ng First Elders. First Elder, malaki ang posibilidad na masira ni Yang Gan ang tala sa pagkakataong ito. Sabi ni Granny Liuyo. Sana. Unang sumagot si Elder ng walang emosyon, ngunit malaki ang pag-asa niya sa kanyang puso. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, si Yang Gan ang may pinakamataas na pag-asa na mauna at matalo ang tala ng Haiyon Master. Para naman kay Zhao Fang na may pinakamababang cultivation, lahat ng tao ay may masamang impresyon sa kanya at automatiko silang hindi kasama. Si First Elder ang pinakanagulat at naisip. Hindi ako makapaniwala na makakatagal pa rin ang brat na iyon hanggang ngayon. May isang tao lang na iba ang tingin dito at iyon ay si Lin Fan. May pakiramdam siya na talagang malaki ang score ni Zhao Fang. Bukod sa pakiramdam na ito, may isa pang dahilan. Naalala niya na nilabanan ni Zhao Fang ang tukso sa huling yugto at sa halip ay pinuntahan niya ang buong isla. Mula sa puntong ito, makikita na ang kanyang ambisyon. Sa Floating Crest Trial, mabagal na lumipas ang oras at sa ika-5 araw ng pagtugis, na siyang ika-23 araw ng paglilitis, walang lumabas. Sa ika-6 na araw, wala pa ring lumabas. Sa oras na ito, ang bilis ng Black Metal Monsters ay umabot na sa 4th sky. Nahigitil na nito ang karaniwang paglilinang ng mga alagad sa pagsubok. Matapos maabot ng itim na metal na halimaw ang bilis na ito, ang pagtaas sa wakas ay naging matatag.
Sina Yang Gan, Bimoy at Ran Xiaoyuan ay nakahanap ng ilang kayamanan at nagkaroon sila ng oras para mabawi ang enerhiya na kanilang ginugol. Sa gitna nilang lahat, ang cultivation ni Ran Xiaoyuan ay papalapit na sa tuktok ng Fourth Sky. Ngunit ang halimaw na humahabol sa kanya ay hindi man lang napagod at sa ikapitong araw, naabot ni Ran Xiaoyuan ang kanyang limitasyon. Sa wakas ay nataman siya ng black metal monster at binalot siya ng isang layer ng madilim na berdeng ilaw, na nagpawala sa kanyang figure mula sa trial. Ang kanyang swerte ay itinuturing na karaniwan. Lumitaw ang figure ni Ran Xiaoyuan sa pasukan ng Floating Crest Palace. Xiaoyuan. Bulalas ng Clan Master at nagpakawala ng mahabang hininga. Ang kanyang huling marka ay 335, mas mataas lang ng kaunti kaysa kay Lin Fan. Hindi masama, 335. Iyan ay mas mahusay kaysa sa pinakamataas na marka ng nakaraang pagsubok. Napangiti si First Elder. Ang pagsubok sa pagkakataong ito ay nagtakda ng pinakamataas na oras. Ang ika-4 na pwesto sa pagkakataong ito ay mas mahusay na kaysa sa unang pwesto ng huling ilang pagsubok. 3 tao na lang ang natitira. Yang Gan, Bimoy at Ang Zhao Feng na iyon. Nagsalubong ang mga kilay ng Clan Master nang banggitin niya ang huling tao. Ang mga elder pati na rin siya ay walang magandang impresyon kay Zhao Feng. Ito ay lalo na para kina Elder Zhou at Haiyun Master. Pero kahit papaano, napakabuti ng brat at naabot niya ang nangungunang tatlo.